Magandang araw, Lu, at sa iyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong Liza, 31 years old. Dati akong domestic helper sa Dubai. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang nangyari, nanginginig pa rin ako. Hindi ko ito ikinuwento noon dahil natatakot ako. Natatakot akong husgahan at baka may maniwala pa sa maling kwento tungkol sa akin. Pero pakiramdam ko, panahon na para ilabas ko ang bigat na ilang taon kong kinimkim. Isa akong biyuda. Maaga akong nawala ng asawa dahil sa aksidente. Naiwan sa akin ang dalawa kong anak na noon ay 5 taong gulang at 2 taong gulang pa lang. Wala akong permanenteng trabaho sa Pilipinas. Kung ano-anong racket ang pinasok ko, labandera, tindera sa palengke at tagalinis ng bahay. Pero hindi sapat ang kinikita ko. Madalas, 1 beses lang kami kumain sa isang araw. Isang gabi, habang tulog ang mga anak ko, nakita kong umiiyak ang panganay ko habang natutulog. Yumakap siya sa akin at bumulong. "Mama, gutom po ako." Doon ko napagtanto na kailangan kong lumayo. Masakit mang iwan ng mga anak ko, pero iyon lang ang nakikita kong paraan para mabigyan sila ng mas magandang buhay. 6 na buwan akong naghintay bago nakaalis papuntang Dubai. Mabait ang mag-asawa kong amo. 3 lang sila sa bahay, ang mag-asawa at ang bunso nilang anak na babae na 10 taong gulang. Malaki ang bahay. Mahirap ang trabaho pero kaya naman. Hindi ako pinapagalitan at palagi pa nila akong binibigyan ng pagkain. Unti-unti akong naging kampante. Sabi ko sa sarili ko, "Salamat Lord, mukhang sinuwerte rin ako." Makalipas ang halos 2 taon, umuwi mula sa London ang panganay nilang anak, 20 taong gulang, matangkad at gwapo. Ngunit sa unang tingin pa lang niya sa akin, may kakaiba na akong naramdaman. Hindi ko pa alam noon kung bakit, pero tama pala ang kutob ko. Noong una, inisip kong baka mali lang ang kutob ko. Baka sadyang pala kaibigan lang ang anak ng amo ko. Ayokong mag-isip ng masama tungkol sa isang taong wala namang direktang ginagawang mali. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang mga bagay na hindi na normal. Halos araw-araw ay nagkakataon na magkasalubong kami sa iba't ibang bahagi ng bahay. Kapag naglilinis ako sa sala, nandoon din siya. Kapag nasa kusina ako, bigla rin siyang papasok kahit wala naman siyang kailangan. Minsan, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, nararamdaman kong may nakatingin sa akin mula sa bintana sa 2 palapag. Hindi ko iyon pinapansin. Mas lalo kong binilisan ang trabaho ko dahil ayokong magkaroon ng anumang sitwasyong pwedeng pagmula ng chismis o hindi pagkakaintindihan. Alam kong bilang OFW, isang maling akusasyon lang ang pwedeng sumira sa lahat ng pinaghirapan ko. Hindi lang trabaho ang mawawala sa akin. Pwede ring masira ang pangalan ko at maapektuhan ang kinabukasan ng mga anak kong umaasa sa bawat perang ipinapadala ko. Kaya ginawa ko ang lahat para umiwas. Mas maaga akong nagigising para matapos agad ang mga gawain bago pa siya bumaba. Kapag alam kong nasa sala siya, sa kabilang bahagi naman ako ng bahay naglilinis. Kahit pagod na ako, tiniis ko iyon dahil mas gusto kong mapagod kaysa magkaroon ng problema. Sa isip ko, kapag nakita niyang wala akong interes na makipaglapit, titigil din siya. Pero kabaliktaran ang nangyari. Mas naging mapagmatsyag siya sa bawat kilos ko. Mas madalas ko siyang maramdaman sa paligid. Dumating pa sa puntong hindi na ako komportabling kumilos sa loob ng bahay. Hindi ko masabi sa amo ko ang nararamdaman ko dahil wala naman akong konkretong ebidensya. Natatakot din akong baka isipin nilang gumagawa lang ako ng kwento. Bilang kasambahay, alam kong mas madaling paniwalaan ang anak nila kaysa sa akin, kaya pinili kong manahimik. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay unti-unti na akong nauubusan ng lakas. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng sitwasyong kinakaharap ko araw-araw. Halos wala na akong oras na maging kampante. Kahit simpleng pagwawalis o pagluluto, parang lagi akong may kaba. Hindi ko alam kung kailan na naman siya lalapit o maghahanap ng paraan para mapag-isa kaming dalawa. May mga pagkakataong
Gusto ko nang umalis sa bahay at humingi ng transfer sa agency. Pero naaalala ko ang utang na iniwan ko sa Pilipinas. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kakayanin ko pa. Isang araw, bumiyahe ang mag-asawang amo ko para sa 2 araw na business trip sa Abu Dhabi. Naiwan sa bahay ang bunso nilang anak, pero kinagabihan ay isinama siya ng tiyahin niya sa isang family gathering. Sa unang pagkakataon, 2 na lang kaming naiwan sa napakalaking bahay. Noon pa lang, hindi na mapakali ang dibdib ko. Mas minabuti kong tapusin agad ang lahat ng gawain. Bala kong magkulong na lang sa maliit kong kwarto sa likod ng bahay hanggang sa makauwi ang mag-asawa. Pero hindi ganoon ang nangyari. Habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan, naramdaman kong may taong nakatayo sa likuran ko. Hindi ako lumingon, lalo kong binilisan ang paghuhugas. Ramdam kong gusto niyang kausapin ako. Pero wala na akong lakas na makinig. Alam kong kapag pinatagal ko pa ang sitwasyon, mas lalaki lang ang problema. Bigla akong nakaramdam ng matinding takot. Hindi dahil may ginagawa na siya sa akin, kundi dahil wala ng ibang tao sa bahay na pwedeng makakita o tumulong kung sakaling may mangyaring hindi ko gusto. Doon ko unang naisip na maaaring mali ang pananahimik ko sa mga nakaraang buwan. Muntik na akong panghinaan ng loob. Isang saglit, pumasok sa isip ko na baka mas madali na lang kung tumigil na akong lumaban at hayaang matapos ang lahat para wala ng gulo. Pero biglang sumagi sa isip ko ang mga anak ko. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na umalis sa kusina at dumiretso sa kwarto ko. Ipinagdasal ko na sana ay matapos ang gabing iyon nang walang masamang mangyari. Kinabukasan, nagising akong mabigat ang pakiramdam. Magdamag halos akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung tama ba ang ginawa kong pananahimik sa loob ng maraming buwan. Pakiramdam ko, habang tumatagal ay lalo lang lumalakas ang loob niya dahil alam niyang wala akong sinasabihan. Nagpatuloy ako sa trabaho na parang walang nangyari. Pero bawat yabag na naririnig ko, napapalingon ako. Bawat pagbukas ng pinto, kinakabahan ako. Bandang hapon, naglinis ako ng guest room sa 2 palapag. Hindi ko alam na nasa loob na pala ng silid ang anak ng amo ko. Pagkabukas ko ng pinto, nagulat kaming pareho. Akala ko aalis na lang siya para makapaglinis ako. Pero nanatili siya sa loob. Dahan-dahan akong umatras at nagdahilang may iba pa akong tatapusing gawain. Pero pinigilan niya ako. Sabi niya, pagbigyan ko raw siya kahit isang beses lang. Pero nagpumiglas ako at sinabi ko sa kanya na isusumbong ko siya sa magulang niya kung ipipilit niya ang gusto niya. Pero tinakot niya ako na papatayin, kaya bumigay ako. Iyon pa naman ang kinakatakutan ko, ang umuwi ng Pilipinas bilang kargamento, kaya pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Bawat halik niya sa akin isinusumpa at minumura ko siya. Iyak ako ng iyak. Wala akong nagawa kundi hayaan siyang angkinin ng katawan ko hanggang sa magsawa siya. Alam kong mali, pero ayaw kong mategi. Habang pababa ako ng hagdan, pakiramdam ko ay nanginginig ang mga tuhod ko. Agad akong naligo, diring-diri ako sa sarili ko. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na hindi na mauulit yon. Kapag nakabalik na ang mag-asawang amo ko, hihiling na ako ng transfer sa agency kahit mawalan pa ako ng ilang buwang sahod. Mas pipiliin ko ng magsimulang muli kaysa manatili sa bahay na araw-araw akong natatakot. Pero hindi na umabot sa plano kong iyon. Kinabukasan, pagbalik na mag-asawang amo ko, halos hindi ako kausapin. Hindi ko alam ang dahilan, pero ramdam kong may mali. Makalipas ang ilang minuto, pinatawag nila ako sa sala. Doon ko nalaman na may nauna nang nagsumbong. Ayon sa kwento ng anak nila, ako raw ang lumalapit sa kanya. Ako raw ang nagbibigay ng maling motibo at sinusubukan siyang akitin kapag wala ang kanyang mga magulang. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang baliktarin ang lahat. Sa sandaling iyon, alam kong kahit anong paliwanag ko, mahihirapan akong paniwalaan. Isa lang akong kasambahay. Siya ang anak ng amo. Pakiramdam ko,
Doon na matatapos ang pangarap kong mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Habang nanginginig ako sa takot, biglang may naaalala ang amo kong lalaki. May mga bagong security camera pala silang ipinakabit ilang linggo bago umalis sa business trip. Hindi ko man lang iyon napansin dahil maliit ang mga kamera at nakatago sa mga sulok ng bahay. Agad nilang sinuri ang mga kuha. Isa-isa nilang pinanood ang mga video. Habang tumatagal ang panunood, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mag-asawa. Kitang-kita sa mga kuha na ako ang laging umiiwas. Ako ang lumalabas ng silid. Wala ni isang video na nagpapakitang ako ang lumalapit. Doon lumabas ang katotohanan. Hindi na nakapagsalita ang anak nila. Mabait ang mga amo ko. Sa katunayan, sila pa ang humingi ng pasensya sa ginawa ng anak nila sa akin. Pinauwi nila ako sa Pilipinas at binigyan ng perang pangnegosyo. Sinabi rin nila sa akin na huwag nang mangibang bansa upang hindi na maulit ang traumang naramdaman ko. At kung sakali man daw na mabuntis ako, bibisitahin nila ang bata sa Pilipinas. Pero mabuti na lang at hindi nagbunga yung isang gabi na iyon. At kahit napatunayan ang pagiging inosente ko, may bahagi ng sarili ko na tuluyan ang nasira. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Naway maraming OFW ang nakikinig at ingatan nila ang kanilang mga sarili.